Magandang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy. Tatapusin po natin ang mensaheng pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Ang part 2 ng chapter 1. Chapter 1 is the plan before the creation. And then ang part 2 po is foreknown or kinilala tayo ng Panginoon bilang sa Kanya, hindi pa man po nagsisimula ang sanlibutan. Maganda pong naiintindihan nating mabuti ang pagtalakay po patungkol sa kung sino tayo sa ating Panginoon at kung anong ginawa niya. Baka po kasi ang naiisip natin mga kapatid, ang ginawa lang ng ating Diyos sa atin, ng ating Panginoon, ay yun lamang pong nangyari 2,000 taon na nakakaraan. Kasi yun ang sikat sa ating isipan. Baka ang akala lang natin ay tayo, nagkamali, at napilitan ng Diyos isang araw na iligtas tayo sa ating mga pagkakamali, sa ating kasalanan. Kaya siya ay nagpasya na iligtas tayo 2,000 taon na nakakaraan sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Kasi yun ang nakatatak sa ating isipan. And so, baka akala natin, ganun lang kasimple ang istorya. Hindi po mga kapatid. Ang pangyayari, ang pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ang kanya pong sakripisyo, ang kanya pong ginawa para sa atin, hindi po yun afterthought, or hindi po yun yung tipong reaction lang ng Diyos sa ating pagkahiwalay sa Kanya. Ito po ay matagal na niyang pinagplanuhan. Hindi pa man ginagawa ang sanlibutan, alam na po ng anak ng Diyos kung anong Kanyang gagawin. Okay? Napakainam po na naiintindihan natin yun. Ito po ay malaking dagdag sa katatagan ng ating pananampalataya. Sapagkat ang nangyayari po sa lahat-lahat sa buhay natin, gaya po ng pinag-aaralan natin, all things working together for our good. Because, kaya nagkakaganon mga kapatid, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan, hinabi na pinagplanuhan na at unti-unting ine-execute ng Diyos ang lahat ng bagay patungkol po sa ating kaligtasan. And so, mga kapatid, ang kaligtasan mo talaga ay secured. Hindi po ito yung tipong kaligtasan nawawala. At hindi po ito nakasalalay sa iyo. It was carefully planned and decided by God, hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. At nandun tayo sa pagtalakay na yon. Actually, we are in our part 2, which is foreknown. Ano yung part 1, mga kapatid? Elected. Hinirang ka ng Diyos. Hindi pa man pinapanganak si Janine, hindi pa man pinapanganak si Miko, hinirang sila ng Diyos, hindi pa man nagsisimulang sandaigdigan. Wala pa man ang kanilang mga ama't ina, wala pa man ang kanilang mga lolo't lola, hinirang sila ng Diyos. Iyon ang ginawa ng Diyos before the foundation of the world. And then, sila ay kinilala niyang sa Kanya. Akin sila. Okay? I created you. I have known you. Akin ka. At gagawin ko ang lahat. All things will work together for your good because I elected you and I foreknew you. So yun po ang ating po pinag-aaralan ngayon na nakabase po sa teksto natin sa Romans chapter 8, verse 28 to 29. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew,
He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Okay? At mga kapatid, being foreknown by God, pinakita po sa atin ng banal na kasulatan na napag-aralan natin sa Isaiah chapter 41, verses 1 to 13, and then verses 18, 19, and 25, etong mga benefits and responsibilities na nakapaloob po sa isang hinirang at sa isang kinilala ng Diyos. Tandaan mo, ito magtatapatan tayo mga kapatid. Ang hinirang ng Diyos, talagang sa buhay nila, mapapansin nila, laging kasama ang Diyos sa kanilang pagpaplano. Okay? Magkaintindihan tayo mga kapatid. Kapag nakikita mo ang buhay mo na parang laging hindi kasama ang Diyos sa mga plano mo, nakakatakot yun. Bakit? Baka hindi ka kasama sa plano ng Diyos. Magtatapatan tayo. Kung ang nakikita mo sa isip mo, palaging ginagawa mo ang gusto mo, ang mga plano mo ay hindi patungkol sa mga plano ng Diyos, iniiwan mo siya palagi, ini-ignore mo siya palagi, nakakatakot. Kung hindi mo nakikitang kasama siya sa mga pagpaplano mo, baka hindi ka kasama sa plano ng Diyos. Sapagkat ang sino mang hinirang ng Diyos, kinilala niya, at itinalaga niya, mga kapatid, mamumuhay sila dito sa Mother Earth, sa mundong ito, na ang tangi nilang punteriya, ang tangi nilang kagustuhan, ay maparangalan ang Diyos sa kanilang mga buhay. Ibig sabihin, laging kasama ang Diyos sa kanilang mga pagpaplano. Hindi nila iniiwan ang Diyos. Hindi sila gumagawa ng mga iba-ibang mga patakaran sa buhay na hindi kasama ang Diyos. Ang kanilang isipan ay nakatutok. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang sinabi niya? Ano ba ang dapat kong gawin? Pakinggan yung mabuti. Pero kung nakikita mo sarili mo na gagawin ko lang ang gusto kong gawin, hindi ako mag-church, hindi ako atin sa kung ano man, lahat lang ng gusto kong gawin, yun lang ang gagawin ko, at wala ang Diyos sa plano mo, nakakatakot yun. Okay? Hindi yung senyales ng mga taong hinirang, kililala, at itinalaga ng Diyos na maging kamukha ng Panginoong Jesucristo. Iyon ang malinaw na sinasabi dito. Foreknown, predestined to conform to the likeness of His Son, Jesus Christ. That Jesus Christ might be the firstborn among many brothers. Ibig sabihin, ang buhay ng mga hinirang ay susunod o makakamuka kung ano ang mga dinadaanan dinaanan ng Panginoong Jesucristo. Okay? So, pinag-aralan natin. Ano bang pakinabang mo? Nung ikaw ay hinirang ng Diyos, kinilala ka niya, akin to, yung sinabi ng Lord, at itinalaga ka niya na maging kamukha ni Jesucristo, ano bang pakinabang ng buhay na yon? Pinag-aralan natin yan, mga kapatid. At nakikita mo ba ito? Dapat nakikita mo ang mga pakinabang na ito. Sapagkat hindi pwedeng hindi mangyayari ito sa iyo kung ikaw ay hinirang ng Diyos. Unang pakinabang, God will be with you in any circumstances of your life. Sasamahan ka, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng iyong Diyos. Isa yun sa pakinabang mo. Bilang hinirang ng Diyos. Listen very carefully. Napapansin mo ba, kapatid, na ang buhay mo ay sinasamahan? Hindi ka iniiwanan. Hindi ka nilulubayan.
Pinapakialaman ka ng Diyos. Kinukulit ka niya. Tess! Gising! Parang gano'n. Hindi natutulog, makakala niyo natutulog si sister. Hindi po. Nag-example lang ako. Pinapakialaman ka. Pag nakitang natutulog ka, gigisingin ka na, hindi ka pababayaan. Nakikita mo ba yun? Yun ang unang pakinabang kapag ikaw ay hinirang. Hindi hihirang ang Diyos. Hihirangin ko si Doy. Sasabihin kong, akin ka! Doy, akin ka! At itatalaga kita bilang anak ko. Magiging kamukha ka ng anak kong si Yeso Kristo. At pagkatapos, papabayaan ka niya. No? Hindi gano'n ang katotohanan. Hindi ka bababayaan ng Panginoon. He will be with you in any circumstances of your life. Benefit number 2, God will favor you over the unbelieving world. Tapat siya sa kanyang pangako. Kahit ngayon nakikita natin yon, nung hinirang niya ang isang nation, ang isang lipi, ang Israel, napakaliit na bansa yan. Napapansin niyo ba yan? Napakaliit na bansa, Israel. Pero hanggang ngayon, makikita at makikita mo ang pabor ng Diyos sa kanyang hinirang, sa kanyang pinili. Okay? Hindi mo kayang pabagsakan ng anumang missiles o bomba ng Israel. Bakit? Binigyan sila ng Lord ng katalinuhan na hindi kayang i-penetrate ang kanilang lugar. Ano bang sophisticated na weaponry na missiles o ano man, hindi makaka-penetrate sa Israel. Meron silang Iron Dome, na-i-intercept nila lahat, gano'ng karami. Paulanan man sila na-i-intercept nila. Walang nakakapasok doon mismo sa kanilang lugar. Iniingatan sila ng Diyos. God favored them. Hindi ito isang sekreto. Isang history ito na makikita natin sa mundo kung paano iniingatan ng Diyos ang Israel. Benefit number 3. God will lead you back to His kingdom and to His glory. Okay? Kapag hinirang ka ng Diyos, kapag kinilala ka niyang sa Kanya, kapatid, dadamputin ka ng Lord sa pagkakasala. Lahat ng tao makasalanan, amen? Lahat ng tao nagkasala. Walang matino, sabi ng Biblia, Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and fell short of His glory. Ngunit nagdesisyon ng Lord. Alam niyang yun ang kalagayan mo. Makasalanan ka. Kaya ang favor ng Lord, ang benefit sa iyo, makasalanan ka, pero God will lead you back to His kingdom and His glory. Dadalhin ka ng Lord pabalik sa original mong kalagayan. Anong original mong kalagayan? Walang kasalanan at walang kamatayan. But because of sin, ang naging status mo, kapatid, is depraved. May kasalanan, and therefore mamamatay. Anong ginawa ng Lord? Kailangan kanyang ibalik. Tinanggal niya yung kasalanan. Yung pag-aaralan natin namin. Your sins will be remembered no more. Although I'm getting ahead of myself. Yun ang pag-aaralan natin. Tatanggalin niya ang kasalanan, ilalagay niya ang katuwiran upang makabalik ka sa Kanya. It's not your work. It is not your work. It is God's grace and mercy to you. That is benefit number 3. And then responsibility number 1. Because you have experience, naranasan mo na ibinabalik ka ng Diyos sa Kanyang kaharian, sa Kanyang kaluwalhatian, gagamitin ka ngayon ng Diyos. That is your first responsibility. Gagamitin ka ng Diyos upang akayin yung mga taong nahuhuli sa'yo. Okay? Kasi naintindihan mo. Kung hindi mo naintindihan, hindi mo talaga gagawin yon.
Kung hindi mo nakita ang kapahamakan, hindi mo talaga wawarningan yung mga nakita mong papunta doon sa kapahamakan na yan. Kasi wala ka naman talaga nakikita. But because you have experienced the grace and the mercy of God in your life, kapatid, your first responsibility is God will use you to lead people back to Him. Kagaya ng ginawa niya sa iyo. Responsibility number 2, God will use you as witnesses of His greatness. Sino magsasalita pa tungkol sa kadakilahan ng Diyos? Aasahan ba natin ang sanlibutan na magsalita ng kadakilahan ng Diyos? Anong naiintindihan nila? Pero ikaw, may naiintindihan ka sapagkat naranasan mo ang kadakilahan ng Diyos. Kaya ikaw ang gagamitin niya to proclaim the greatness of God. And then responsibility number 3, God will use you as His mouthpiece of His plans and purposes. God enlightened you. Hindi ka iniwan ng Diyos sa kamangmangan. Mangmang ka ba hanggang ngayon? Sa espiritualidad? Hindi! Tinuruan ka ng Diyos. Glory for glory. Habang ikaw ay lumalakad sa buhay pananampalataya, hindi ka pinagkakaita ng katalinuhan ng Diyos. Wisdom. At dahil naiintindihan mo ang mga plano niya, ang kanyang kalooban, walang ibang gagamitin ng Diyos, kundi ikaw. God will use you as His mouthpiece. Aasahan niyo ba na walang gumagalaw na tao at isang araw, biglang may voice over sa langit at magsasalita ang langit at sasabihin niya kung anong kanyang kalooban? Ito yung nangyari sa Old Testament, pero hindi na sa panahon natin. I'm telling you the truth. Because we have now the special revelation. Okay? Wala nang kulang. Kompleto na ito, mga kapatid. Hindi ka na, huwag mo na sabihin sa Lord, susunod ako sa iyo pag isang araw, naglalakad ako, Lord, bigla akong may marinig sa kung saan. Aloha! Wala nang ganon. Okay, magkaintindihan tayo. Baka meron dito, Pastor, nakasalubong ko si Lord. Wala na pong ganon. We have the special revelation. Kaya hindi tayo magkakagulo. We have the basis. Sola Scriptura. Hindi na tayo pwede magkanya-kanya ng sasabihin. Etong sinabi ng Lord sa akin, pero hindi naman nakasulat dito. No. Ito lang ang basehan natin. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Sola Scriptura. Okay? So, gagamitin ka ng Lord na mag-proclaim kung anong kanyang kalooban at kung anong kanyang mga plano na kumpleto na nakasulat dito. Okay? Wala nang kulang. And then, lastly, itong pag-uusapan natin, mga kapatid. Lastly, benefit number 4. Itong isa sa napakadakilang benefit mo. Pakinabang. Dahil ikaw ay kinilala ng Panginoon. God foreknew you. Benefit number, nandiyan ba, Del? Last benefit. Ayan. This is the last benefit, mga kapatid. Napag-aaralan natin na we have so many benefits. But at least, tinalakay natin yung mga ilan sa mga napaka-importante. This is benefit number 4. God will never put you to shame. He will never put you to any condemnation. Okay? Sinabi po yan, mga kapatid, sa Roma. Roma chapter 8, verse 1 to 4. Sabi po noon, therefore,
Kung ikaw ay hinirang ng Diyos, kung ikaw ay kanyang kinilala, sinabi niyang, sa akin yan, gagawin niya ang lahat para maganap sa iyo kung anong kanyang plano. At ito ang isang plano niya. Okay? Isang pakinabang mo na kailangan kabisado mo, kapatid. Para ma-enjoy mo. Para na-enjoy mo ang buhay. Sinabi natin, mga kapatid, yung ating pong appreciation. You cannot appreciate things na hindi mo naiintindihan. Kung hindi mo naman nauunawaan ng mga bagay-bagay, paano mo ma-appreciate? Okay? Na-appreciate mo lang ang mga bagay-bagay kapag naiintindihan mo na. Kaya tayo, matagal tayong nabuhay, naririnig natin yung pangalang Jesus Christ, since magkamalay ang isipan natin. Matagal na natin narinig ang pangalang Jesus Christ. Since Jesus Christ, ayun si Jesus Christ yung nakapako doon sa simbahan yun si Jesus Christ. Alam na natin, yung matagal na. But, hindi natin naiintindihan si Jesus Christ. Hindi natin siya nauunawaan. Okay? And then, isang araw sa buhay natin, nagpakilala ang Diyos sa atin. By hearing, and hearing, and hearing the gospel. Nagpakilala siya at naunawaan natin siya. Nung naunawaan natin siya, tsaka pa lang nagkaroon ng tunay na appreciation kung sino si Yesu Cristo sa atin. Tsaka pa lang natin siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? Hindi yung madali at walang kakayanan ng tao na gawin yun sa kanyang sarili. That's why, benefit number 4, sabi dito, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Okay? Because through Jesus Christ, through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, God did by sending His own Son. Tingnan niyo mabuti yan. Sabi dito, kaligtasan. Pag pinag-usapan natin ang kaligtasan, kung paano tayo makakabalik sa Panginoon, the law was powerless, is powerless. Okay? 10 utos lang din. Pag pinag-usapan natin ang kaligtasan, ang sabi ng Sola Scriptura, Romans chapter 3, verse 3, Romans chapter 8, verse 3, sabi niya, pinag-usapan natin ang kaligtasan, at tumingin tayo sa law, 10 utos ng Diyos, that law is powerless. Hindi nga, Pastor. Yan ang sinabi dito. Yung law, powerless. Bakit? Masama ba ang law? Hindi. Hindi masama ang law. Pero walang probisyon ang batas na nagsasabi na pag pumatay ka, kulong ka. At hindi sinusundan ng batas na, pero pwede namang hindi ka makulong. Walang nakasulat sa batas na gano'n. Ang namin ginagawa ng batas ay sabihin kung ano ang kasalanan at kung ano ang kaparusahan ng kasalanan. Tama ba na? Yun lang ang kaya niyang sabihin. Pero wala siyang kapangyarihan na i-acquit. Kaya lang niyang husgahan ang gawa. Kasi ang law sinasabi kung anong tama at mali, pero wala siyang kakayanang sabihin, o sige na nga, hindi ka na makukulong. Walang nakasulat sa batas na gano'n. Kinukulong lang niya ang tao. Tama? Anong nagligtas sa tao? Na sinasabi dito, for what the law was powerless to do, because it was weakened by the sinful nature, God did by sending His Son.
Ginawa ng Diyos, ang kailangan mo, kaligtasan, yung, ano yun? No condemnation, yung wala nang kaparusahan. Hindi ang batas ang gumawa mo, kinulong ka ng batas. Pero nung nasa kulungan ka na, dahil sinabi ng batas, ang ginawa naman ng Diyos, inilabas ka sapagkat binayaran niya ang ransom. Binayaran niya ang karapat-dapat na piyansa para mailabas ka dahil kinulong ka ng batas. Okay? God did by sending His own Son in the likeness of sinful man to be a sin offering or to be a ransom. Okay. So you are foreknown to receive the gift of no more condemnation. Yun ang isang napakatinding pakinabang mo, kapatid, na kailangan na intindihan mo. Hindi ka man nagsisimula ang sandaigdigan. You are foreknown to receive. Dahil makasalanan ka, you are foreknown. Kinilala ka ng Diyos. Akin yan! Patatawarin ko yan! Hindi ko na aalalahanin ang kasalanan niyan. And that decision has been made before the foundation of the world. Paniwalaan mo man o hindi. Yun ay desisyon ng Diyos. Hindi pa nagsisimula ang sandaigdigan. Ganon ka-secure ang ating pananampalataya at ang ating kaligtasan. Okay? Wala kang inambag na kung ano man doon. Kaya huwag kang tutubuan ng kayabangan. Huwag mo rin yayabangan yung nakikita mong parang hindi kumikilala sa Diyos. Huwag mo rin silang yayabangan. Bakit? Pareho lang kayong pinanggalingan. Okay? Hindi tayo pwedeng magyabang sa mga taong nakikita natin napapahamak. Bakit? Dahil doon ka rin pinulot ng Diyos. Hindi ka naiiba sa Kanya. Kaya ang buong papuri mo at pasasalamat ay sa Diyos, sapagkat nag-desisyon siya na hangin ka sa ganong kalagayan. Foreknown to receive the gift of no more condemnation for the sake of His name, for the sake of His glory. Yan po ang sinasabi dito sa verse 25. Nandiyan ba, Brother Midel? Yung sinabi sa verse 25 ng Isaiah chapter 43. Isaiah chapter 43, verse 25. Yan. Tingnan niyo mabuti mga kapatid. Sabi niya, sabi ng Lord, ako, even I am He who blots out your transgression. Sinabing blots out, burado, binura. Tinapalan, binura. I blot out your transgressions. Lahat ng iyong kasalanan. Transgressions means sin or trespass. Transgressions. Bakit niya ginawa? For my own sake. And I will remember your sin no more. For my sake. Okay. Bakit para sa glory ng Lord? Ba't hindi para sa akin? Tatanungin natin sa ating sarili, niligtas ako ng Lord, hindi para sa glory ko, pero para sa glory niya. Bakit para sa glory niya? Bakit karapat-dapat na sa glory niya at hindi sa glory natin? Okay, reason number 1, because you have not asked or yet. Okay? Ikaw bang nag-ask na ligtas mo ako, Lord? Hindi po. Although, sa buhay natin, kapag naintindihan natin, talagang, Lord, forgive me. Lord, I accept you as my
Lord and Savior. Lord, salamat po. Nakikita natin yun sa atin. Pero ang katotohanan mga kapatid, listen very carefully. Wala ka pa. Hindi pa ginagawa ang sanlibutan. Wala ka pang nagagawang masama o mabuti. Kapatid, hinirang ka ng Diyos. Napapatawarin isang araw. Okay? Tapos nung pinatawad ka, naisip mo na, kaya naman ako naligtas. Tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ko eh. Kung hindi ko siya tinanggap, ay di hindi ako ligtas. So meron ako participation. No, 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 no! Lahat ng nangyayari sa iyo, kapatid, maging ang pananampalataya mo, ang pagsunod mo sa Diyos, ang katalinuhang meron ka, ang karunuhang meron ka, anumang tangkilik na meron ka, kapatid. Ito ay galing sa pabor ng Diyos sa buhay mo. At wala kang dapat ipagmalaki. So your salvation, ang kaligtasan mo kapatid, hindi mo naman talaga hiningi yun sa Kanya. Binigay niya yun sa iyo. That is His sole sovereign decision na wala kang kinalaman. Because it has been decided long ago before you were born in this planet Earth. Okay? Kaya sa Kanyang glory, huwag ka nang makihati. Sa Kanya talagang glory. Pero huwag kang mag-alala, hindi nanlulugi ang Diyos. Pag sinama ka niya sa parada ng tagumpay, kapatid, that is the life that you always wanted. Mas matindi pa yun kaysa sa ginto. Kapag talagang na-appreciate mo, kapag talagang pinaunawa sa iyo ng Lord, that is the life that you've always wanted. Para sa Kanyang glory, it is for His name's sake. Number one reason, because you have not asked for it. It is His decision. Number two reason, because we did nothing to be worthy of receiving it. We did nothing para maging karapat-dapat na tanggapin ang kaligtasan na yan. Okay? Hindi tayo nagbayad ng ransom. Nakakulong tayo lahat. Nandito tayo sa kulungan. Kinulong tayo ng batas ng law. Hindi ko sabi ng law, makasalanan si Doy. Nung dumating ang law, pinakita niya na makasalanan si Doy, ikulong yan. Nakakulong si Doy. Hindi makapagtrabaho si Doy na para makaipon ng piyansa. Pag nasa kulungan ka ba, makakapagtrabaho ka? Ang piyansa mo ay 3 milyon. Walang ibang makapagbigay. Wala kang kakayanan, nakakulong ka, wala kang means. And then the Lord decided. Magkano kabayaran nito? Yung buhay mo, yun ang kabayaran yun. Okay, mamamatay ako para kay ano, mailabas ko lang siya sa kulungan. You did nothing. Wala kang ginawa para mailabas ka sa kulungan. Binayaran ng Diyos ang ransom para mailabas ka sa kulungan. At ang pambayad niya ay ang kanyang sariling buhay. You did nothing to be worthy of receiving that grace, to be worthy of receiving that favor of God. That's why, sa kanyang glory at hindi sa iyo. Okay? And then last, bakit sa kanyang glory? At hindi sa atin? Dahil lang totoo, we are heading for destruction. But God gifted us with grace and mercy. Papunta ka sa, hindi mo pinapansin ng Diyos, sabi ng Romans chapter 3. Lahat tayo nagkanya-kanya. All we are like sheep. We have gone astray. Each of us turning our own separate ways. Kanya-kanya tayo.
We do what seems fit for us. Yabangan tayo sa isa't isa. Mas magaling ako sa'yo, mas matalino. Yabangan tayo. Ginagawa natin kung anong interest natin. We are heading, all of us, we are heading for destruction, to destruction. But God, in His grace and His mercy, intervenes. Pinakialaman niya. He regenerated us. Ginising niya tayo para magkaroon tayo ng kakayanan. Papunta tayo sa pagkalugmok. Pinakialaman niya at tinuro sa atin ang daan at hinayaan niyang magkaroon tayo ng repentance. Ma-appreciate ang kanyang ginawa. At sa ngayon ay tumungo sa kanyang kalooban. God did that, not you. But God! Amen? Yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Therefore, sa kabutihang loob ng Diyos, sa kanyang mahusay na pagpaplano, kapatid, your last benefit is there will be no more condemnation. And we appreciate that. And we give back all the praises and all the glory for Him alone. Kung naiintindihan natin. Okay? Mercy. Mercy means, o kaawaan means, not receiving the due penalty or punishment that we ought to receive. Yun ang sinasabi. Kinaawaan ka. Kasi meron ka dapat pupuntahan. Ang pupuntahan mo, kapahamakan. Ngunit kinaawaan ka ng Diyos. Hindi na mangyayari sa iyo yung kapahamakang naghihintay sa iyo. Kinaawaan ka. That is mercy. And grace means receiving that unmerited favor that we are not worthy to receive. Okay? Dapat papunta ka ng kapahamakan. Kinaawaan ka ng Diyos. Pinigil ang kapahamakan na yun. Instead of giving you shame, He graced you with glory. Okay? Instead na kapahamakan, dinala ka sa mainam na pastulan sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Ano man ang nangyayari sa iyong buhay. Nais ng Diyos na madama mo sa pamamagitan ng pananagumpay ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagtuturo niya, ng kaunawaan, patungkol sa kung sino siya, kung sino ka, at kung anong ginawa niya para sa iyo. Even before the foundation of the world, na ma-appreciate mo at maisama mo siya palagi sa mga plano mo sa buhay. Sapagkat pinagplanuhan niyang isama kanya sa kanyang mga plano. And that is why we worship and we praise our God. Papurihan po natin siya pala. Tayo po'y manalangin. O Ama namin